Good morning everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Ayan na nga mga kaibigan. Alam nyo ba, kahit nandoon po sa ICC, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi pa rin po natutulog ang hustisya dito sa ating bansa. Dahil alam naman po natin at nakikita naman po natin na marami pa rin pong mga politiko, no? Ang patuloy na gumagawa at ipinakikita kung ano po ang tama, no? Kung ano po ang naaayon at nararapat para sa ikabubuti ng taong bayan. Kung inyo pong napapansin, nilagdaan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order number 13 Series of 2017. Ano po itong batas na ito? Ano po itong Executive Order na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Napansin po kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sobrang dumadami na ang mga online at mga illegal gambling o mga illegal na mga palaro o games gamit po ang internet sa pamamagitan po ng kanilang mga cellphone, Android or iPhone, mga kaibigan. So, napansin po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na marami po sa mga online games na ito ang hindi nakarehistro sa ating gobyerno. Dahil hindi po nakarehistro sa ating gobyerno, ay hindi tayo nakakakolekta ng pera. Hindi po nakakapag-generate ang gobyerno ng income, no, ng pera mula sa mga illegal na mga online games na ito. So, kawawa po yung mga operator, kawawa po yung ating gobyerno, yung ating bansa dahil mayroon pong mga legitimate, meron pong mga regulated na mga online games na kung saan itong mga regulated na online games na ito, mga kaibigan, ang nagiging sources natin, no? Sources of income ng gobyerno. Kaya lamang dahil sa paglaganap ng mga illegal online games na ito, mga kaibigan, ay kumbaga nasa-set aside itong mga regulated games na ito. So dahilan kaya kakaunti po yung kinikita ng gobyerno. So naisipan po ng pamahalaan sa pamumuno po ni former President Duterte na bigyan, no? Bigyan na lamang ito ng maayos na proseso nang sa gayon ay makalikom naman ang bansa ng kita. Okay? Ire-regulate po itong mga online games na ito upang hindi po maging illegal at syempre makalikom tayo ng sapat na pera. Okay? Ang dati pong nagre-regulate ng mga online games na ito ay ang SESA. Ngayon, dahil nga po kay former President Duterte, nakita po niya na marami yung mga ganitong mga cases, no? So, inilipat po niya yung regulation ng mga ganitong uri ng mga online gaming mula sa SESA patungo sa PAGCOR, na kung saan ang layunin po nito ay to strengthen yung laban ng gobyerno sa mga illegal na mga pasugalan, illegal na mga laro. Okay? So they regulated these games, no, sa pamamagitan po ng PAGCOR. Okay? So siyempre stricter guidelines, no? Stricter guidelines kung paano mairerehistro sa gobyerno itong mga online games na ito. So, itong Executive Order number 13 na ito, mga kaibigan, ang ginamit ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. para isisi sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paglaganap ng online games. Idinikit nila ito doon sa tinatawag nilang POGO o Philippine Offshore Gaming Operators or Operations. No, ang ibig sabihin po ng POGO, no, Philippine Offshore Gaming Operators. So, yung mga tao sa likod po ng pagpapatakbo ng POGO games, okay, ay mga Pilipino. Mga Pilipino po yung mga
tao sa likod ng pagpapatakbo, pag-ooperate ng Pogo. Pero sino po yung mga naglalaro? Ang mga naglalaro, mga kaibigan, ay mga foreigner. Okay? Dito po sa Pilipinas ginagawa yung laro. Dito po yung management ng laro. Dito po yung operasyon, no, ng opisina. Pero yung mga foreigner po ang naglalaro. So ibig sabihin, wala pong perang nawawala sa mga Pilipino kung pag-uusapan natin ang Pogo. Ang nawawalan po ng pera sa tuwing natatalo po sa lugar, sa mga laro, no, ay ang mga foreigners. Yan po ang ibig sabihin ng Pogo. Kaya nga po tinawag siyang Philippine Offshore Gaming Operators. By the word offshore, ibig sabihin mga foreigner ang naglalaro pero Pilipino po yung nagmamanage doon sa mga applications na ito. Kaya nung nakaraang SONA po ni President Marcos Jr. ay iniutos po nito ang total ban, no? Total ban ng Pogo. Okay? So, hindi po lahat ng mga Pogo na nag-ooperate ay na-ban ni Pangulong Marcos Jr. sapagkat meron di umano na senador ang nagpo-protect doon sa mga Pogo, no, sa mga Pogo businesses ng ilan din nilang ng kapwa senador. Sabi nga po sa ilan sa mga whistleblower, mga kaibigan, pinoprotektahan di umano ni Riza Hontiveros yung mga anak ni Lito Lapid, no, na involved sa Pogo sa Pampanga. Well, kayo na po ang bahalang sumuri, magsagawa ng inyong research o pag-aaral kaugnay po doon sa mga Pogo dahil ayon po kay Sas Rogando Sasot, mga kaibigan, at kasama po si Yumi, no, yung Yumi, dating pulis po yata ito, no, si Yumi Santiago ba, I forgot the last name, no, Yumi po yung pangalan, ay nakay Riza Hontiveros po yung manifesto kung saan nandoon po nakalista yung mga Taiwanese na mga Pogo operators. So bakit merong pinoprotektahan kung total ban ang Pogo? Bakit pinoprotektahan ang ilan? Okay, so ito na nga mga kaibigan. Nilinaw din po ni Senate President Chis Escudero ang layunin ng Pogo. Ang layunin po ng Executive Order number 13 Series of 2017, kinlarify na po yan ni Senate President Chis Escudero. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero, ang Pogo ay hindi naman nag-umpisa noong panahon ni former President Duterte, no? Ang Pogo ay nag-umpisa bago pa po panahon ni Duterte. Ang ginawa lamang po ni former President Duterte ay isinaayos po niya ang regulasyon ng mga online gamings. Okay? Inayos lamang po ang regulasyon ng online gamings kung saan ay dinagdagan po ng requirements at syempre tinaasan po ang tax nang sa gayon ay mas malaki ang malikom na pondo ng ating pamahalaan. Okay, so dahil dahil isinara po ang operasyon ng mga Pogo, ay pinalitan naman po ito ng PIGO ng administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ano naman po ang PIGO, no? Ang PIGO, mga kaibigan, ay Philippine Inland Gaming Operator. So ibig sabihin, mga kaibigan, yung mga operators po o yung mga gumagawa ng mga applications kagaya po ng mga scatter at iba pang mga online games ay mga foreigner naman po ang gumagawa at nagmamanage ng mga online games na ito. Pero ang mga players o mga manlalaro o mga naglalaro ng mga scatter ay mga Pilipino. So ibig sabihin, mga kaibigan, yung pera ng mga Pilipino ay nagagamit, nauubos, nagagastos sa pamamagitan ng paglalaro sa mga online games na ito, sa mga scatter na ito. So ibig sabihin, tayo po ang nawawalan ng pera dahil tayo po yung players. Kabaligtaran po ito doon sa Pogo na ang mga players ay mga foreigner.
pumapasok sa bansa ang pera nila. Samantalang sa Pigo, pumapasok ang pera natin sa ibang bansa. So nawawalan po tayo ng pera. So ayon po sa mga pag-aaral at doon sa mga reklamo po na natatanggap ng opisina po ng bagong henerasyon party list, no, ni Congresswoman Herrera, no, Bernadette Herrera, mga kaibigan, marami po siyang natatanggap na report daw di umano na ang mga kababayan nating mayroong tinatanggap na mga ayuda kagaya po ng 4-piece, tupad, AKAP, AIX at iba pang mga uri ng ayuda, sa halip po na nagagamit sa tama at wasto ay hindi na po ito napakikinabangan. Bagkus nagagamit po ito sa paglalaro ng mga scatter at mga online games. So hindi rin po nakakatulong ang mga ayudang ito sa mga kababayan natin dahil nagiging ugat pa nga po ito upang malulong po ang mga kababayan natin sa sugal. Okay? Dahil po sa sitwasyong ito, mga kaibigan, ay nagpanukala ng ilan sa mga regulasyon ang mga senador natin at kongresista. Unahin na po natin itong panukala ni Win Gatchalian. Okay? So kayo na po ang bahalang sumuri, no? Kung make sense po ba itong panukala ni Win Gatchalian. Sabi po ni Win Gatchalian ay magsasumite siya ng resolusyon kung saan ay tataasan niya ang bet ng isang laro. Halimbawa, scatter. Ang isang taya kasi dati, merong piso, 2 piso, 5 piso, 10 piso. Ganyan po yung mga tayaan sa mga online games, sa scatter particularly. Okay? So, sa panukala po ni Win Gatchalian, wala na pong piso, wala na pong 2, wala na pong 5 piso. Diretso po ito sa 10,000 pesos. At ang pagtatap up po ay 5,000 pesos po ang minimum. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung iisipin nating mabuti, maganda, di ba? Dahil tanging mga mayayaman lamang ang makapaglalaro ng ganitong uri ng mga online games. Pero ano po ang bad side po nito? Dahil sobrang taas na po ng bet at sobrang taas na rin po ng pag-top up sa mga ganitong uri ng laro, mga kaibigan, ay magiging mitsa ito, magiging dahilan ito upang ang mga sugarol, ang mga sugapa, no, sa paglalaro ng mga online games ay makagawa ng hindi tama. Maaari silang magnakaw, maaari silang mangidnap at iba pang uri, no, ng krimen na kung saan ay makakalikom sila ng pera at maaari nila itong magamit sa paglalaro ng scatter. So yun po ang bad side ng naisip na panukala nitong si Win Gatchalian. Okay? So ang panukala naman po ni Juan Miguel Zubiri at ni Bernadette Herrera, mga kaibigan, ay totally banned na po ang online games na ito, no? Totally banned na po ang online games na ito dahil nga sa lumalaganap at lumalawak na mga Pilipino, no, na nalululong sa paglalaro ng online games. So ano po ang dahilan at bakit naging lulong ang maraming Pilipino? Sapagkat yung mga e-wallets po natin, mga kaibigan, ay pinasok na rin po ng mga online games na ito. Halimbawa po yung GCash, yung Paymaya, ay naka-embed na po doon yung games. So ibig sabihin, automatically kung meron kang pera sa iyong GCash, hindi mo na kinakailangan magpa-top up. Automatic na po na napakadali po na mag-top up ngayon. Dahil nasa GCash na po yung pera, nasa GCash na rin po nakalink yung mga online games na yan. So, merely transferring the money from your e-wallet to your game wallet. Diba? Ganun na po kadali yung pagta-transfer ng pera. So, mauubos na po kaagad. Okay? So sa totoo lang, no, let us inform, no, the Senate, the Congress na yes, ginagamit po ng mga online games na ito ang mga e-wallets kagaya nga po ng GCash at Paymaya.
which is hindi po makatarungan at hindi po nararapat, no? Hindi po magandang tignan, mga kaibigan. Kaysa dahil hindi po nakakatulong, nauubos lamang po yung pera ng maraming Pilipino dito. Okay? So, ito naman po, mga kaibigan, ang aking suggestion, no? Ito naman po ang aking suggestion. Kailangan i-classify ng mga operators na ito kasi hindi po pwedeng basta-basta tanggalin ng online games sapagkat napakalaki po ng maitutulong nito para sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Kung gagamitin po sa tama at kung ilalagay po sa tama at maayos na proseso. Okay? Dahil malaki po ang tulong nito sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Dahil nga maaari tayo makakolekta dito ng tax. 'Di ba? So, i-regulate lamang ng maayos. Magkakaroon lamang ng guidelines. So, una, kung ang manlalaro o ang players sa mga online games na ito ay single, dapat siya ay kumikita ng 40,000 pataas. 40,000 pataas kung single at wala pong dependent. Dapat kumikita ng 40,000 pataas at walang dependent. Okay? Pangalawa, dapat yung nagtatrabaho ay magsumite, no, ng ilang mga dokumento para mapatunayan kung siya nga ay single or not. Maaari siyang humingi sa o kumbaga magsumite ng PSA Certificate of No Marriage. Okay, Certificate of No Marriage para makita po natin doon kung yung status ba niya ay single o married at wala ngang dependent. Okay? Pangalawa, mga kaibigan, kailangan din po niyang humingi ng Certificate of Employment. Okay, kailangan po niyang humingi ng Certificate of Employment at syempre, nakalagay po doon sa Certificate of Employment yung breakdown ng kanyang sinasahod o kanyang salary. That is very important. At syempre, mga kaibigan, bank statements, no? Bank statements. Kinakailangan meron siyang maipakita na at least meron siyang pera sa kanyang savings account. At least 3 months po yung dapat nating makita. And after 6 months, no, the operators of the online games should need to reevaluate again that person. Kasi nga, baka nga meron siyang trabaho ngayon, after 3 months, wala na siyang trabaho. So, paano pa siya makakapaglaro, mga kaibigan? So, you have to renew every 6 months yung mga dokumento na kanyang ipinresent. Pangalawa po, kung ang manlalaro o players ay mayroong asawa o kahit wala pong asawa basta't mayroong dependent, kung ito po ay breadwinner, no, ay dapat sumasahod ito ng 80,000 pataas. Sumasahod ito ng 80,000 pataas and dapat regular employee. Okay? So, ganun din po yung mga requirements. Certificate of Employment with the breakdown of the salary. Siyempre, yung kanyang birth certificate that could prove kung ano po yung status po niya, yung marriage status po niya, civil status, okay? So you also need to renew. Dahil ito po ay merong dependents, sabihin nating mga kaibigan ay 6 months din yung kanilang ihihintay bago mag-renew. Okay? So sa ganitong mga proseso, mas masasala natin yung mga manlalaro o yung mga players. Kapag nasala natin ng maayos ito, mga kaibigan, syempre, maiiwasan po natin yung mga sitwasyon na kung saan ay nalululong po ang mga Pilipino sa paglalaro ng mga online games. So, ganun lamang po kadali. Kailangan lamang nating i-regulate ng maayos. Mag-provide po tayo ng guidelines. Kaya kay Congressman
Bernadette Herrera. Ayan. So if you're listening, mga kaibigan, if you're listening, Congresswoman Herrera, nais ko kayong makausap and I would like to contribute to the bill na ipinapasa po ninyo o ipapasa po ninyo sa Senado o sa Kongreso. Okay? Dahil nais ko pong makipagtulungan sa inyo dahil siyempre, I have many experience when it comes to online games. I was scammed and so on and so forth. Okay? So, eto na nga mga kaibigan, yung sinasabi ko, kahit na nasa ICC si dating Pangulong Duterte, hindi pa rin, no? Hindi pa rin kaya ng administrasyong ito ng Marcos Jr. na totally sirain, wasakin ang kredibilidad, ang imahe, magandang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte because it reflects, no? It reflects at nakikita ito ng mga senador, nakikita ito ng mga congressman natin sa ngayon at iba pang mga politiko. So, hinay-hinay po ang gobyernong ito sa paggawa ng mga bagay na ikasisira, maaaring ikasira ng mga Duterte. Sapagkat truth will never fail us. Okay? Hindi po tayo mabibigo kung katotohanan yung ating pagbabasehan. Tandaan po natin na bilog po ang mundo. Hindi po akala ba ninyo nandoon po sa ICC si former President Duterte, kaya na ninyong gibain ang mga Duterte at kaya na ninyong burahin ang magagandang bagay at mga plano nito sa ating bansa. Never. Hindi po ninyo mabubura at hindi po ninyo mapapalitan ang mga magagandang bagay na nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May I reiterate some of the biggest accomplishment of the former President Rodrigo Roa Duterte. When he launched the war on drugs, mga kaibigan, at inilunsad po nila yung mga Operation Tokhang at iba pang mga operasyon para maging matagumpay ang war on drugs. Naging mapayapa, naging matahimik ang ating bansa. Dahil po doon sa mga krimen na nagagawa dahil nga po sa pagkalulong sa ng mga kababayan nating alam niyo na, drug dependent, maraming krimen yun nangyayari. Rape, hold up, patayan, rumble, mga ganyan. Dahil nga po bangag, maraming mga bangag dahil nga po sa paggamit ng droga. So, noong time na po ni former President Duterte, napansin po natin yan at naramdaman, hindi lamang po napansin, naramdaman natin ang kapayapaan, ang katahimikan, at ang napakataas na level ng seguridad. Dahil kahit mapababae, mapabata, matanda, lalaki man, o kahit sino, ay hindi po takot maglakad kahit 10 oras ng gabi sa kalsada. Kahit po yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang lugar ay hindi po natatakot. No? Naramdaman natin na tayo ay secure dahil nga po sa matinding kautusan ni dating Pangulong Duterte na tigilan na ang pagtutulak ng droga. Ngayon, yung mga drug dependent o yung mga gumagamit po ng droga, mga kaibigan, ay hindi naman po ipinakulong ni Duterte. Hindi rin naman po iniutos na patayin ni Duterte. Bagkus nagtayo po ng mga drug rehabilitation centers si former President Rodrigo Roa Duterte kasama po ang ilan sa mga cabinet officials and secretaries nito. Nandyan po sina Mark Villar at yung isa pang ahensya ng gobyerno na involved po doon sa pagtatayo ng mga drug rehabilitation centers. Ang layunin po ng mga centers na ito ay upang makapagbagong buhay ang mga nakadepende sa droga at muli ay makabalik sa kani-kanilang mga pamilya
sa kanilang pamayanan ng maayos, tanggap po sila at hindi po kinatatakutan. Yun po yung purpose ng pagkakaroon at pagtatag ng Drug Rehabilitation Center. Okay? So itinayo rin po ng panahon ni Duterte ang mga naglalakihang mga buildings and infrastructures. So syempre, nandyan na po yung Skyways 3. Okay? Yung mga Skyway po na natapos sa tulong at sa pamamagitan po ni Mark Villar, no? At ng SBMA ay naitayo po ito maayos. Okay? Dumaan po ang pandemya pero patuloy pa rin ang gobyerno sa pagtatayo ng Skyway. So can you imagine, I am from the north and before, from Manila to the north, it took 6 hours of travel. Traffic na po yun. Sobrang traffic na po yun. 6 hours of travel. Kapag hindi po traffic, it took 4 hours and 30 minutes. But nung maitayo po yung Skyway from north to Manila or Manila to north, it took only 2 hours and 30 minutes. Can you imagine yung malaking nabawas sa oras ng pagta-travel? Okay? Ganun din po from Manila to Batangas. Dati it took 5 hours, 4 hours. Pero ngayon, it took 2 hours. Hindi na po mabilis yun. Saktong-sakto lamang po yun. Chill lang sa pagdadrive. So, malaki po yung natitipid nating oras sa pagta-travel noong panahon ni Duterte dahil sa mga skyways na yan. Diba? Nilabanan po kasi ni former President Duterte yung napakataas, napakalaking korupsyon sa gobyerno. Maraming mga proyekto po ang hindi na ipatutupad ng maayos dahil kulang sa pondo. Bakit kulang sa pondo? Dahil sa halip na gamitin sa tama at maayos na pamamaraan yung pondo ng bayan, ay ibinubulsa ito ng mga corrupt officials. Okay? So dahil po sa corruption, ang Marawi City, mga kaibigan, na pinamugaran na po ng mga terorista at mga NPA ay nabawi po noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po nagpapasalamat tayo dahil naging malaya ang Marawi. Okay? At ngayon ay napakaganda ng Marawi. Nandyan din po ang Dolomite Beach, mga kaibigan, na naging malinis. Naging isa sa alam nyo yun, attraction ngayon sa Metro Manila. Pinupuntahan ng mga turista, pinupuntahan ng mga bakasyonista. At kahit mga hindi po turista, hindi po mga bakasyonista, kahit mga ordinaryong tao na dati po ay hindi nadadaan doon sa Dolomite Beach, ngayon, marami pong minsan ay nakaupo na lamang doon sa gilid, pinagmamasdan yung dagat. Napakaganda po dahil nga po yung dating basura na nakikita natin ay isang napakagandang pasyalan na ngayon. Bisitahin po ninyo ito sa Rojas Boulevard, no? Yung Dolomite Beach. Pangalawa pang-apat po, no? Ilan pa po diyan sa mga pinaganda ni Duterte ay ang Boracay na naging madumi, naging masikip, hindi po maganda para sa turismo, ay gumanda dahil sa panahon po ni former President Duterte. Naging malinis. So, ang ano-ano po yung mga nilabanan ni former President Duterte? Mga terorista, mga terorismo, korupsyon, at illegal na droga. So, nung panahon po ni former President Duterte, yung mga taong involved sa droga, yung mga taong involved sa terrorism, yung mga taong involved sa korupsyon ay natigil. Natigil at nanggigil po sila kay Duterte sapagkat napakalaking negosyo ang nasira sa kanila. Malaking pera ang nawala sa kanila. Kaya nga po, nang mawala si Duterte, sino po ang kanyang naging kalaban? Itong mga taong ito na gumagawa ng karahasan, gumagawa ng korupsyon, at mga involved sa droga. So, yun po, no, mga kaibigan. Hindi po natin yan
maitatago yung katotohanan na yan. So, ngayon, sabihin po ninyo sa akin kung tama ba o mali ang aking sasabihin. Napakalawak, napakarami po ngayon ng online games dahil ipinopromote na po ito ng mga artista, ng mga politiko, no? Ipinopromote na po ito ng mga vloggers and influencers. Alam nyo mga kaibigan, hindi tayo galit, wala tayong galit sa mga influencers, sa mga nagpo-promote po, sa mga artista na nagpo-promote ng online games. Sapagkat sila po ay binayaran at hindi po nila ito kasalanan. Trabaho po nila bilang entertainment, no? Bilang bahagi po no ng tawag dito, marketing, no? Trabaho po nila 'yan dahil sa lawak ng kanilang reach o nararating. So, kagaya nga po ni Vic Soto, Playtime, pinopromote po niya yung Playtime. Ivana Alawi, yung 88. So, hindi lamang po sila, napakarami pong mga influencers, artista, ang nagpo-promote ng mga online games. So, kung kayo po ang susuri mga kaibigan, mas marami ba yung mga online games noong panahon ni Duterte o yung mas panahon po ngayon? So, ngayon mga kaibigan, no, ginagamit mo na yung pera mo, sarili mong pera, ita-transfer mo sa iba, meron pang charge. 'Di ba? Meron pang charge yung GCash. Magta-transfer ka lang sa bangko, napakalaki ng charge. Magwi-withdraw ka lang, malaki ang charge. Can you imagine that? Magta-top up ka sa RFID, meron pang charge. Gagamitin mo na nga lang yung RFID. Tapos meron pang charge na 10 pesos to 15 pesos. That's too much. Diba? So that's too much mga kaibigan. So, ayun po mga kaibigan. Kayo po yung bahalang sumuri.